So, good afternoon mga ka-study buddy. Sa video ito, gagawa tayo ng simple 3D object. Okay, so una, analyze muna natin tong ating object. Okay, so from this point or area, okay, so meron daw itong diameter na 30. From center of our isocircle, meron naman itong distance na 18. Okay, so line, so specify first point. Make sure nyo na naka-ortho on yung inyong ortho mode. Okay, naka-on yung ortho mode nyo or F8. Press F8. Okay, then ang ating distance is 15. Okay, so our diameter is 30, so divide to 15 plus 18. Ito yung from midpoint, so is equal to 33. Okay, so line 33, and yung ating width is 30, then 33, then close. Okay, then offset tayo ng 15, then gawa tayo ng circle with a radius of 15. Okay, so make sure nyo na naka-check yung midpoint. Okay, para ma-detect nyo yung midpoint ng ating line para sa gagawin nating circle. Okay, circle. So 15 ang radius. The next is itong small circle with a radius of 7.5. Okay, 7.5. Then trim natin. Okay, ito. Okay. The next is itong part na to. Okay, so itong part, so meron daw itong distance na 60. So from this part 18, so 60 minus 18 is 42. Okay, so gagawa muna ako ng rectangle na 42 by 30. Okay, saka ko na lang i-join yan mamaya or pagsasamahin yung part na ito, itong dalawang part na to. So line, so 42, then 30, 42, then close. Then itong part na to, meron daw itong distance na 9. So mag-offset ako ng 9. Okay, and then line, pagko-connectahin ko to. Okay, then trim. Okay, then ito erase na. Okay, the next is lalagyan na natin ito ng height. Okay, which is ang height is 30 para dito sa part na to, and 9 naman sa part na ito. Okay, para sa part na to 9. Okay, so ibahin ko yung view. Okay, gagawin ko siyang southeast isometric. Okay, then ito babaguhin ko lang yung angle para hindi tayo mahirap tumingin sa reference natin. So properties, then rotation 45. Enter. Ayan. Okay, then move ko lang to.
Okay. Then, sa workspace, so, papalitan ko ng 3D modeling or 3D basic. Alin sa dalawa na to, okay lang naman yan kahit ano dyan. Okay. And, so, nagbago na yung ribbon compare kanina sa drafting and annotation. So, bago ko to i-extrude or lagyan ng height, so, i-join ko muna ito. Okay, join. Ayan. Same ito. I-join. Ayan. So, copy. Okay. Okay. So, gagamitan natin to ng extrude or press pull. So, papakita ko lang yung magiging itsura kapag press pull and extrude yung ginamit. Okay. So, una, yung press pull. Okay. Then, height is 30. Okay. Kung titingnan natin to, okay, sa visual style na conceptual, ayan. So, may butas na siya. Okay. So, kung extrude naman yung gagamitin natin, okay. So, select object to extrude, then 30. Ayan. So, wala siyang butas. So, para magkabutas siya, so, kailangan din natin na-extrude yung circle. Okay. So, extrude. Okay. So, 30. Then, saka tayo gagamit ng subtract na command. Okay. So, kung titingnan natin yan, ito yung itsura ng ating object. Wala pa siyang butas. So, para to magkaroon ng butas, so, we will use command na subtract. Okay. So, for the subtract, ito yung pagkakaiba ng dalawa kapag ginamit mo yung press pull and extrude. So, sa press pull, automatic or magkakaroon siya ng butas. Once na nag-select ka. Unlike sa extrude, so kailangan mo pang mag-subtract. Okay? Then next is ito naman, itong part na to. Okay, meron itong height na 9. So, extrude. So, 9. Okay. Then, ito, i-move ko na lang. Okay. Make sure nyo na naka-check ang endpoint para malocate yung exact na endpoint to endpoint. Ayan. So, kung titingnan nyo ito, may naiiwan na ano, no, na line or yung isocircle na ginawa. Okay, doon sa unang ginawa natin sa 2D. Okay, so i-delete na lang natin to para malinis. Okay, move. Okay. Next is itong part na ito. Okay. So, make sure nyo na naka-on ang object snap tracking on or F11 and naka-check ang perpendicular sa ating object snap modes. Okay. So, line. Specify first point. I-hover nyo lang yung midpoint. Then, ayan. So, meron tayong i-point nyo lang yung inyong cursor dito sa line na color green na broken line. So, 3.5. Okay. Okay. Then,
going down. So, nade-detect nyo yung perpendicular. Then, click. Then, dito naman sa side na to. Okay. Then, click. Then, connect dito sa point na ito. After this, is i-join natin yung mga line. Yung na-create natin na triangle. Okay. Then, extrude. Of 7. Ayan. So, kung titingnan natin ito, for the conceptual or realistic, ito na yung ating object. Okay. Then, i-union natin ito. Union. Solid union or union. Okay. Click natin yung tatlong object. Then, enter. Then, so, union na ang ating mga object. Or magkakasama na sila. Next is lalagyan natin ito ng dimension. Okay. Unahin natin itong part na to. Okay. So, annotate. So, align. Then DCO. Okay. Ito, adjust ko na lang. Dito. Ayan. Okay. Next. Second part. So, align. Okay. The next. Itong part na to. Height. Ayan. So, ito yung nagiging result ng ating dimension kapag naglagay tayo ng linear. Hindi natin siya na nakikita. So, pero kung i-orbit natin yan, andito siya. Ayun. Okay, nandito. Dito siya napupunta. Okay, so delete natin to. Okay. So, balik ulit sa dati. Ayan. Next is baguhin natin yung face. So, click for the coordinates. Click the face. Then, ito. Then, enter. Then, annotate. Ayan. For this part or this area. Okay. Kung titingnan natin yan. So, ito yung magiging output ng ating although 18 din naman yung ating distance dito, pero mas maganda kung i-align natin dito sa ating or gawin natin pahiga. Okay? Okay, baguhin natin yung face. Okay, dito ang part na to. Okay. Then, pansinin nyo, nagbabago yung orientation ng ating UCS. Okay, then, annotate. Ayan. Okay. For this part naman, okay. So, home. Then, paste. Itong part na to. Then, enter. Okay, then, ayan.
Okay. Then next is itong part. Okay, ayan. Then annotate. Okay, good. Then next is this. Ayan. So baguhin natin yung precision of the inner circle. Okay. Okay, so properties, then gawin natin ang precision is with 1 decimal places. Then okay. Okay. So okay, that's all for our simple 3D object. So thank you.